So guys, gumagawa pala ako ng juice, celery juice. Yung first batch, yan. Iinumin ko to siya every morning. Ingredients ko is celery, lemon, at saka ginger, luya. At saka diretso dun sa juicer. The next day. Good morning guys. So nandito tayo sa bahay ngayon. Day off. Si China matagal na siyang day off kasi maternity leave na siya. Luluto lang ako ng breakfast. Luto lang ng pandesal at saka itlog, no? Simple lang, pero masarap. Shoutout kay Kuya JP and Ate EG. Ayan, sa Sydney nila to binili. Itlog and tinapay. And mag-slice din tayo ng papaya. Ano yung mga lulutuin ko mamaya din. Ayan, kangkong. Si China gusto niya yung kangkong, yung adobong kangkong. And nagprito din ako ng isda. Yan yung lunch namin. Medyo magulo pa dito sa bahay kasi nag-prepare pa kami. And mamaya pala dadating yung stroller na binili namin. Ilang araw guys, masama yung panahon dito. Yung Christmas tree pala, natapos ko na. Lagay na ni China yung mga decorations, pero hindi pa lahat. Maganda siya tignan paggabi. Sobrang lamig ngayon guys. Hey Google, what's the temperature today? New South Wales today. Expect a high of 20 and a low of 4. Para lang siyang winter. Palapit na yung summer. Pero sobrang lamig pa din. So anyway guys, galing pala ako uminom ng... Ayan, ubos na. So every morning, iniinom ko siya. Dapat walang laman yung tiyan. Meron pa tatlo na. Next 3 days, iinumin ko to siya. Isang bottle lang per day. It's good for our immune system. Okay. Slice muna tayong kapayas. Yung favorite ko talaga na prutas is guyabano. Every time uuwi kami ng Pinas, yun talaga yung hinahanap ko. And healthy din siya guys, anti-cancer. Ang ganda ng papaya. Huwag nyo itapon yung buto ha. Pwede itong hindi nyo itong kainin. Tinatanggal ko yung buto. 1 teaspoon per day. Kasi anti-parasitic to siya. So ganyan lang siya. Ganyan karami. Pwede nyo yung kainin. Kasi napaka-healthy nito sa ating tiyan. Opposite naman kami ni China. Kung gusto ko tong kapayas, ayaw naman niya. Tapos na natin ma-slice yung papaya. Ayun siya. Ganda ng kulay. Tamis. Ito yung mga buto. Ito namang mga balat. Di natin to itapon. Lagay natin to sa halaman natin. Andun sa mga gulay-gulay natin. Pang fertilizer. Yan, luto na yung breakfast natin guys. Yan, itlog at saka pandesal. Tsaka maglagay lang ako ng peanut butter kasi naglaway ako ng peanut butter. Yan, sa isang tinapay. Peanut butter and pandesal. Si China tulog pa pero niready ko na yung pagkain niya. Gusto niya yung makapal na sandwich, makapal na peanut butter. Kain tayo guys. Itlog and pandesal. Legit. Peanut butter. Pandesal. Sarap. Solve na to. Busog ako dun. Guys, nag-apply pala ako ng ibang trabaho. Kasi yung kasamaan ko na nurse sa amin, sabi niya, try mo mag-apply ng bus driver. Pang extra lang, nagda-drive siya ng bus once or twice a week. Sabi niya, sobrang dali lang. Kung marunong ka mag-drive, konting training, tsaka yun, pwede ka na. So, nag-apply ako guys, and fortunately, thank you Lord, nakuha ko. So, kakatapos ko lang medical exam. So, yung medical exam is libre na siya. Nag-aantay lang ako ng result. Pero, hindi ko alam na colorblind pala ako. Medical assessment na yun, meron siyang colorblind testing. Meron siyang 15 questions. Out of 15, isa lang yung tama ko. Yung numbers na may kulay-kulay. So, sabi naman ng doktor na nag-assess sa akin, hindi naman siya ganun ka big deal. Kasama lang siya sa test. So, yun lang. Nagulat lang ako na colorblind pala ako. Hindi, 2 beses na pala yun. Kasi nung nag-apply ako dito sa casino, nung unang dating namin dito sa Australia, nag-apply ako sa dealer sa casino. Isa yan sa mga trabaho doon sa Pilipinas, casino dealer. Meron din silang colorblind testing. Wala talaga ako nasagot na tama doon. Grabe. So, okay yung sahod guys, okay yung sahod nila. Pwede nyo i-check yung sahod nila sa website, Canberra Bus Driver. Okay yung sahod nila guys, promise. Yung pa-extra lang. Isa sa trabaho ko din dati, yung sa hospital na nagda-drive ng van. Yung trabaho ko noon is sterilizing technician, kasama na driver. Hindi lahat sa amin marunong mag-drive ng yung truck na maliit. Favorite ni China tong kangkong eh. So, adobong kangkong for tanghalian. And meron kaming isda doon na tira kagabi. Yun na yun, sold na. Ako lang yung taga-prepare. Si China talaga yung guys, magaling magluto sa amin. So, akala ng mga tao na ako yung ako na yung nagluluto. Siya yung master cook sa amin dito, sa bahay. Marunong naman ako, natuto din ako magluto. Mas malakas pa yan kumain sa akin ng gulay.
Yung kangkong pala to, nabili namin for $2 ata. $2 yung bugos. For tonight's dinner. Mediterranean chicken. Char. Ingredients niya is Greek yogurt, lemon, grated na onions, oregano, black pepper, and asin. At saka olive oil. Marinate lang natin to siya. Ayan, position palagi ni Rosie, guys, pag gumagamit kami ng blender. Kasi gumawa ako ng oat smoothie. Kaya pag tumutunog na yung blender, ayan na siya. Come here, Rosie. Ayaw niya. Okay, bye-bye. Okay, today is a general cleaning day. Sobrang kalat ngayon. Kailangan namin ilipat papuntahan sa garage galing sa iba't ibang room. Yung room sa daddy ni China or sino may bisita. Ayan. Meron ng bed pero kailangan lang ayusin kasi ang dami pa talagang gamit. So itong room na to guys, ito yung nililinis ko. Yung room na dinideclutter ko ngayon. Ang daming mga sapatos ko. Ayan pa, merong mga damit ni China. Ayan pa mga stuffed toy. Ayan. Meron tayong piso. Tsaka meron tayong unggoy. Okay, pasok tayo dito guys sa room ni baby. Pero ito na yung setup niya. Ito na yung crib. Ito na yung rocking chair ni China kung mag-breastfeed siya. Ito na yung cabinet. Ito na yung capsule. Ilagay ito sa kotse. Lagay lang si baby dito. Ang dami pang mga gifts na hindi namin buksan. Hindi pa nalaban ng mga damit. Yan, gift din dyan siya. Yan lang muna guys. Mag-aayos muna tayo kasi ang dami pang kailangan ayusin. Tignan nyo yung living room. Yan. Daming gamit. Dami pa naming ibigay, i-donate. Dami pang lilinisin talaga. Okay, see you. Ayusin ko muna to. The next day. Good morning guys. Nandito kami sa Sydney ngayon ni China and kasama namin si Manny, yung kasama na din niya sa work. Kasi galing sila nanood ng SB19 na concert kahapon. Nandito kami sa hotel and pabalik na kami sa Canberra. Kinuha ko lang yung camera. Breakfast lang muna kami before kami magbiyahe pauwi. Ito yung view guys. Top floor ng hotel. Ganda dito. Medyo malayo lang siya sa city center dito sa Sydney. Pero okay, maganda yung lugar. Hindi siya masyadong maingay. Kaya mahimbing yung tulog ng mga kasama ko. Tara, punta tayo dun sa restaurant kasi nandun na sila. Hindi pala ako sumama kahapon sa concert. Pakita ko lang muna yung room. Okay lang. Dito natulog si Manny. Dapat 2 room yung kukunin namin pero nasira daw yung isa. May problema sa plumbing. So dito kami nilagay and binigyan kami ng voucher. Ito yung room namin. Pasensya na. Okay yung room guys. Maganda yung room dito. Quest Hotel. Bella Vista. So tara. Maaga kaming nagising kasi maaga yung kainan dito from 6:30 to 8:30 yung buffet breakfast nila. So yun, maaga kaming gumising. Wala pang ligo. Si Manny lang naligo. Maganda yung panahon ngayon guys. Okay yung panahon. Kasi kahapon sobrang init. Doon na sila. Yan sila. Aroy. Good morning. Manny. Oy! So ito na yung food namin. Ayan, special pancake with kuya. Ito pa room service. Thank you sa pancake ko siya. Right guys, nag-check out na pala kami sa hotel. And nandito kami sa Doonside ngayon. Pupunta kami na pinakasikat na bake shop dito sa Doonside. Sa pagkakaalam namin, yung Starlight Bake Shop. Kasama namin yung mga financier ko. So, mamili lang kami ng mga tinapay doon. Ha? Kasi na-achieve na niya ang financial freedom. So, tapos na ako nag-grocery dito kahapon pala. And yun, tinapay na lang yung bibilhin namin. So, ayan. Tignan nyo yung view. Ha? Parang ito biyang putol ni River. Ayan na, dagan kita. Nagulat pa. Ayan, Starlight Bakery. Dito na kami guys. Ito yung mga tinapay nila guys na binibenta. Display lang yan siya. Merong ensimada, pandesal, ubi bread, Spanish bread, Starlight Bakery. 2 dozen fresh pandesal. Ano to? It's a ube bread. Ubi bread. Half dozen yan. Ting, half dozen na lang na ensimada. Yung regular na ensimada na. Money. Boss money. So galing ako dito kahapon. Maaga sila na-close kasi ubos na ata yung mga fresh na
benta nila. So yan guys, dumadami na yung tao. Busy talaga dito. Any time of the day. So yung sikat nila dito is yung fresh pandesal, yung ensimada, at saka yung mga ubi breads nila. Tignan nyo yung buntis. Nanood pa yan siya ng SB19 kahapon. 38 weeks na. Ang daming nag-alala guys, baka doon na siya manganak sa concert. But I'm ready. Okay guys, tapos na. Dito na yung order namin. Balik kami doon sa Pinoy na grocery shop. Okay, pasok. Tingin kami ng ulam. Ayan. Galing na ako dito pala kahapon guys. Nag-grocery na ako. Barbecue. Oh, lamig-lamig. May sinog ba? Okay. Sinog ba ka? Isa na lang po. 19. Magdagan ko. Wag na, okay na yan. So, lechon kawali ko, tsaka ano po yung ka-partner? Full size po gusto niyo. Ano meron? May toyo mansi na lang. Meron. Toyo mansi or toyo at suka? O yung mansi lang po. Toyo mansi. Wala na po siya ibang choice? Tapos nakabili na kami ng ulam. Bumili kami ng inihaw na baboy, half kilo. Barbecue, puro barbecue. Pork barbecue and barbecue na hotdog. Si Financial Money nandun pa. Ang dami na tao. Kasi lunchtime na. Suki to namin ni China pag dito kami sa Sydney. Dito kami nagla-lunch. Okay. Pacquiao! Tapos na. Balik namin sa Canberra guys. Tapos na yung mission namin. Toasted muffin. O tap dito. Plain at saka ube. Sorry, please. Okay guys, mission accomplished. Dami na namin nabili. So sabi, tinapay lang daw pero tignan nyo. Nabili ni China. Mulak ensimada. Oo nga, babalik na kami ng Canberra but mag-stop over muna kami for lunch after 1.5 or 2 hours na drive. Kasi kailangan ni China mag-stretch. Sulit kasi dito sa Pinoy store kasi malaki yung savings. A few moments later. Guys, nandito na kami sa bahay. Dumating kami mga 4 p.m. Alas 8 na. Nagtambay lang kami dito saglit. Nagtambay si Manny sa bahay. Yun, nagkape, snack before siya umuwi. No, nagpahinga ng konti. So, yun na yung Christmas tree namin. So, anyway guys, pakita ko lang yung pinamili namin dun sa Pinoy Stop, dun sa Filipino store. Unahin ko na lang tong ulam. Bumili na kami ng ulam para hindi na kami magluto ngayong hapunan. So, China, galing lang siya natulog, nagpahinga. Ito yung binili namin dun sa Pinoy Stop. So, ayan, sisig. Inihaw na hotdog. Ayan, no. Barbecue din. Sobrang bango. Ayun, no. Hindi ko alam magkano to. Parang narinig ko parang $3 or $4 each. At saka, inihaw na baboy. $25 per kilo daw. So, half kilo lang to siya. At saka, meron silang sausawa na binigay. Toyo mansi. So, yung nabayaran lang namin is 57 sa lahat ng ulam na to. 2 or 3 kainan na to siya guys. So sabi ni China guys, sobrang sobrang ganda ng concert kagabi. Spontaneous, wala daw walang pahinga-pahinga. Ito yung nabili namin. 3 bag. Mulak ensimada. Sarap daw to eh. Wala na siyang laman kasi nilagay ko na sa freezer. Kasi kailangan daw ilagay sa freezer. Bumili ako na atsara pala. At saka ginger pickle. Pickle ginger. Okay na to siya pang side dish. Pumili din kami ng pang stock na to. Toyo, ayan, marka pina, tsaka suka. Pumili din kami ng century tuna. Ayan, ito din. Del Mondo. Chili and garlic. Bumili din kami ng sardinas. Gusto ko itong i-try. Yung mega na fried sardines. Hot and spicy. Ito yung gusto namin na sardinas. Lego sardines. Then, bumili kami ng 6 na sardinas. So then, nabuksan na. Kinain na namin kagabi kasi nagutom. Sarap to siya guys. Para siyang Hyro na peanut butter. Julie's peanut butter. Kasi malapit na yung Pasko. Tsaka New Year. Fruit salad. Sarap yan. Pang stock. Meron pa kaming isa dun. Pero yun, sabi ni Chino, bumili na lang kami ng extra. Ano pa to? Yan, Rosquillos. Gusto niya yung manipis. Medyo makapal to siya eh. Galing Bulacan. Chichirya. Bumili din kami ng chichirya guys.
Nagaraya. Ayan, 2 adobo at saka 5 hot and spicy. Ayan, bumili din kami ng pang spaghetti, cream and cheese. Bumili din ako ng chili mansina, Maggi Sabor, tomato paste. Isa lang yung binili ko. Kasi meron kami tomato paste dito. Iba pa din yung lasa ng Del Monte na tomato paste. Ding dong. Kinain ko na yung isa kanina kasi nagutom mo habang nagda-drive. Ding dong. Muncher. Ayan, mga childhood na mga snacks yan. Bumili ako ng mga Knorr cubes. Beef, chicken, at saka pork. Pork cubes. So, mga at least, tatagal to na mga 1 or 2 buwan before kami makabalik ng Sydney. And yan, bumili din kami ng guys, Pampangas Best. Ayan, chili pork tocino. Parang first time ko to siya matry or kalimutan ko. So, bumili ako ng 2. Skinless longganisa at saka beef tapa. Ayun. Kasi pupunta kasi yung daddy ni China and kailangan na namin mag-stock. Kasi malapit na yung kabuuan ni China. Malapit na siya mga anak. Tsaka yan, tender juicy na hotdog. Ayun, bumili din kami ng mga tinapay dun sa Starlight Bakery. Pandesal. Ayun. 2 dosena na pandesal. Pwede daw to siya ilagay lang sa freezer. Steam lang or microwave kung gusto na namin kainin. Fresh yan siya guys. Pagbili namin, fresh yung mga pandesal na yun. Daming choices dun. Daming choices na mga tinapay. Ayan. At saka ensimada. Mahilig kasi kami sa ube ni China. Gusto ko sanang bumili ng ube ice cream pero matutunaw lang siya pag biyahe papunta dito sa Canberra. Kasi 3 hours yung biyahe. Hindi na lang next time. Hanggang dito na lang yung video namin for today. And thank you sa pagpapanood ng mga videos namin ulit. Next time. See you next time. Thank you sa pagpapanood. God bless. Bye.